Paano mag-set ng boundaries sa narcissist? Ang isa sa dapat ninyong tandaan ay ang pagsiset ng boundaries sa narcissist ay very uncomfortable. So ito ay may discomfort talaga. Marami ka ritong may experience at mararamdaman na mga negative feelings. Kagaya ng ikaw ay nalulungkot, ikaw ay nakukonsensya, feeling guilty, no? Ikaw ay nag-iisip na harsh naman yata yung gagawin mo, or ikaw ay nag-iisip na hindi ka na mabait, you're not kind anymore, you are worse, brutal yung gagawin mo. Well, naiintindihan ko to. Naiintindihan ko ang inyong pinagdaraanan. I really understand where you're coming from. But here's the catch. Ang ating brain, kapag ka tayo ay nasa narcissistic relationship, ay na-trained. Our brain, no, is trained to be a giver. No? So, nangyari, naging setting na ng isip natin, naging default na ng ating isip, yung tayo ay magbigay na magbigay na magbigay na magbigay. So, yung isip natin, yung utak natin, na kondisyon, no? In behavioral psychology, ang tawag dito is mind conditioning. So, na-condition tayo na pagka humingi, no? Humingi yung ating asawa o ang ating jowa, automatically, no, nagbibigay tayo without thinking. Parang ang datingan nito is reflex. Kaya nangyayari, once you are aware, no, na magseset ka na ng boundary, kapag humingi yung asawa mo or merong suggestion yung asawa mo, may manipulation na ginagawa sa'yo, hindi mo matanggihan. No? Hindi mo pa rin matanggihan. Aware ka man o hindi mo matanggihan. So, what we will do right now is very simple. Okay? So, kapag aware ka na, yes, makakadaplis ka dito o dadaplis ka dito. So, magfe-fail ka sa una. Hindi mo magagawa na maayos yung pagseset ng boundaries. No? Nauunawaan ko yun. Dahil nag-a-adjust pa yung utak ninyo. Your nervous system is adjusting, is still adjusting. Your nervous system is not ready to do it. So, if that is the case, kailangan, no, i-accept ninyo yung discomfort na nararamdaman nyo para dahan-dahan nyong ma-set yung boundary na yon. Kasi hindi kayo makakapag-set ng boundary kapag kayo ay nakukonsensya pa o kaya ay nag-iisip kayo ng mga kung ano-ano, hindi kayo makakapag-set ng boundary. So, ang point ko kasi dito, once na na-set nyo na yung boundary, once na na-set nyo na, pupukpukin nyo na yan. No? I-ano nyo na yan. What do you call this one? I-enforce nyo na yan. Enforcing, pupukpukin nyo na yan. No? So, pag dumating na kayo doon sa desisyon na ito na yung boundaries na isa-set ko, sa pera, sa sex, sa pakikipag-usap ko sa asawa ko, contacts, kung paano kami nag-uusap, no, paano ko mapipigilan ang kanyang pambabasto sa akin, ang pag-cheat niya, paano ko magagawa ng paraan yan, paano ko mapoproteksyonan ng sarili ko. Ito yung isa-set kong boundary. But the thing is, mahirap ngang mag-set ng boundary. Kaya ko ipinapaunawa sa inyo na pag kayo ay magse-set ng boundary, you must learn to tolerate, no, discomfort. Kailangan nyo talagang i-tolerate yung discomfort. Pag nato-tolerate nyo na, o napag-aralan nyo nang i-tolerate yung discomfort na yun, saka pa lang kayo makakapag-set ng boundary. At pag nag-set kayo ng boundary, i-enforce nyo na yun. Okay? One reason kasi boundaries are difficult is because they create temporary discomfort. That's the good news about it. No? Temporary discomfort lang yan. Huwag kayo mag-alala, mawawala din yan. Bisita lang yan. Bisita lang yan. Di ba ang bisita dadating sa inyo tapos aalis din. So get used to sitting with this. Upuan nyo yung feelings nyo. Huwag nyong itago. Huwag nyong ibulsa. Upuan nyo. Isipin mo, ano ba, name your feeling. Ano ba yung nararamdaman ko? Natatakot ako. Bakit ako natatakot? Kasi baka yung asawa ko humiwalay, ganyan. You feel. You must feel the feeling. Okay, feeling. Feel mo yung feeling. And then i-process mo. No, para ma-process ng iyong sarili yung mga bagay na yon. So natatakot ka,
Pero, kailangan mong gawin yon. So, do it. Natatakot ka? Sige, do it while you're scared. Again, do it while you're scared. Do it while you're lonely. Do it while you're sad. Okay? Do it while you're thinking about negative things. Do it, do it, do it. Just do it. Parang yung sinabi ng Nike na just do it. Okay? So, hindi mo itinago yung takot mo. Pinarases mo. And alam mong takot ka. No? Alam mo, you know it, but you need to do it. You need to impose that boundary. Yung boundaries na sinet. Alright? So, yun. Kapag as a summary, kapag magsaset kayo ng boundary, kailangan buo ang loob nyo, tanggap nyo, accept nyo na may discomfort. And then, you accept the feeling, you name that feeling, you process that feeling, and then face your fear. Face that bad feelings. Do it with bad feelings. Remember that. Do it with bad feelings if you felt that way. Okay? Huwag ninyong i-ignore dahil takot kayo. Ay, saka na lang ako magsaset ng boundaries. Natatakot ako eh. No. Do it with fear. No? And then, alis din yan. Mawawala din yan. Why? Because the trigger is the narcissist. Once the narcissist, you stop the abuse, you gradually stop the abuse, then makaka-adjust na yung brain mo. Your nervous system will heal. It will not heal if you will not set boundary. And remember this one. Ang pagsiset ng boundaries ay self-care for me. For me, I called it self-care. Kasi once you are setting boundaries, meaning to say, ikaw ay nagpoprotekta ng iyong mental health. You're preserving your mental health, you're protecting your mental health, and then you are providing peace sa iyong sarili. Okay? And then, that's what we call self-care. Okay? So, medyo mahaba na yung content. I hope it helps. Ganun mag-set ng boundaries. Bye for now.